Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy pong sumusubaybay at nakikinig itong aming pong stasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yes, napakasarap po na napakainang po muli na tayo po ay magkasama sa istasyong ito. Ito ang EGMI radio station at matagal-tagal din po tayong hindi nagkakita pagkat may mga bagay na dapat pong ayusin, dapat na alam niyo naman po, ang amin po naman pong ginagawang ito ay pagbibigay ng paghahanda at amin pong ginagawa ito sa pag-una sa ating Panginoon at sa inyo po mga kaproks. Kaya po kami naman dito ay may mga trabaho din po na talagang minsan ay nabibisi rin po. No? At kahit naman maging busy, kailangan din po naman bigyan ng time yung pong ating pong session ito at mapakinggan nyo po yung pong aming pong mga topics at maging aming pong mga awitin na aming pong pinaparinig sa inyo at pwede nyo po naman din pong gamitin sa inyong mga simbahan at salamat din po sa mga gumagamit na po ng mga awitin ito na aming pong naipopost namin sa aming pong YouTube channel. Ang EGMI Music ay meron na pong gumagamit at praise God para po sa ating anak at hindi po namin po aangkinin kung kayo po ay hindi po ginagamit. Ito po para po sa lahat. No? At muli, ako nga po pala si Prox Bench. Yan, Prox Bench. At ngayon nga po ay ako muna muli ang hindi ko makasama sa maiksing oras na ating po pasasamahin niya sapagkat ang aking partner ay medyo busy pa rin po sa kanya pong mga trabaho. But I hope and sana'y makasama ko po siya sa mga susunod bago po siya magbakasyon. So yun po mga kaproks ay gaya po ng akin po na sinasabi, nagpapasalamat kami sa mga istasyon sa subscriber na po namin na lagi pong sumusubaybay ay ngayon po ay nasa way na patas na nasa 23,000 na po tayo at nadadagdagan pa at napaka sarap po ng pakiramdam na may mga gaya po ninyo na sumusubaybay po sa aming pong stasyong ito at patuloy lamang po tayong magbigay ng oras, pakikinig ng mga awitin, pakikinig ng ito pong mga topics na to ay makakatulong din po to sa inyo pong simbahan o sa inyo pong araw-araw na buhay. At dito naman po sa ating pong ginagawang istasyon ay wala naman pong patama o paninira o anumang bagay na sirain natin yung mga tao. Hindi po. Ito po ay pinag-usapan po natin yung ano yung nasa loob ng simbahan at maging nasa labas na ikaw ay lumabas sa simbahan. So, minsan nga po ay meron po nakalapit sa akin ay sabi nga Prox Bench, tunay naman po na yung po sinasabi nyo ay may katotohanan dahil yun po yung nangyayari sa loob ng simbahan. At hindi naman po ako lalayo dun Actually, hindi naman ako pwedeng magbigay din ng husga sa mga tao pong nandun po sa loob ng simbahan sapagkat tayo naman po ay may kanya-kanya rin pong ugali na ating pong dinadala kahit na po tayo yung mga Kristiyano na ay meron pa rin po talagang ganon na kailangan ay baguhin. At marami na po tayo na nasabi mga topics na about yan, move on, anointing, o ano pa ba, yung pagiging trust mo, yung magiging meron kang pagtitiwala sa Diyos at maging sa tao, ay marami na po tayo na pag-usapan po, no, mga kaproks. Sapagkat ang ginagawa naman po natin ay para nag-uusap lang po tayo na bigay lang po ng mga kanyang opinion. At ako naman po gaya po ng lagi ko sinasabi ay hindi po ako perfecto. Ginagawa ko lang po to dahil nais ng Diyos na palawakin pa yung pong ating pong kaisipan at ang ating puso upang sa mga tao na ating po nakakasalumuha sa loob ng simbahan at bago tayo lumabas tayo sa simbahan ay alam po natin kung ano ang ating pong katatayuan bilang isang Kristiyano. Yan po ano. At salamat din po sa mga nagsusupport sa mga music namin na pinupost namin sa YouTube ay nasa 4th album na nga po kami, yung Kaluwalhatian. So ano nyo po yun, inyo pong pakinggan at napakasarap pong napakainam din pong gamitin sa simbahan, sa loob ng simbahan.
At salamat din po sa ating pong Bishop Paul Lulu na siyang susuport po rito doon po sa Pilipinas na aming pong main. At sa mga EGMI pastors dyan po sa Pilipinas ay maraming po salamat. Sa mga leaders ng music, maraming po salamat. At maging sa lahat po ng EGMI na sakop ay tagang napakasarap po na nagkakaisa po ang bawat sila. At nga po ay mayroong nga po palang bago po pumasok sa topic ay mixing topic naman po ang ating pag-uusapan. Ito'y pagpapaalala lang sa ating pong bilang isang Kristiyano. At yun nga po, magkakaroon po ng youth camp ang EGMI sa this June I think June 12, 13, 14. So kung may mga nais pong mga malalapit dyan sa Pilipinas at nais pong sumama sa youth camp ay invited po ang lahat. 3 araw po yun o 2 nights and ganon. O 3 days na, para sabihin natin malinis. So yun po ay ang sasagot po nyo na yung pong bawat churches po at magkakaroon ng konting contribution ang bawat simbahan at pwede po kayo sumama mga kaproks. Kung nais nyo pong sumama ay ito po yung experience sa mga kabataan, sa mga youths at talagang mabibigyan tayo ng pagkakataon yung ma-enhance yung at ma-develop yung pagiging kabataan ng ating pong mga anak. Yan. At hindi po sila mapunta doon po sa mga bagay na hindi kaya-ayang magawa. Dito ay malaki po ang may tutulong ng youth camp na to sapagkat i-build nila yung kanila pong spiritual, of course, and then yung kanila pong pagkatao ay mamulat sila sa katotohanan na ang mundong ito ay may mga bagay na kailangan nating iwasan at mga bagay na kailangan nating gawin bilang isang anak ng Diyos. Yun, So, yan, promote ko na po. At yan po ay para po sa EGMI Philippines at maging dito po sa international. So, yun po. At tayo po ay pag-usapan po natin mga kaproks yung pong sinasabing pagpapatawan. Yun po yung ating pong topic ngayon, pagpapatawan. Ano ba yung minsan pumapasok sa ating isipan na pagpapatawan? Di ba pagka tayo ay nakante or sabihin na nadali, ay minsan nagkakaroon tayo, of course, natural lang po yun na magkaroon tayo ng emosyon na parang, bakit gano'n na parang nagkamali sa akin si kapatid o nagkamali sa akin si aking kaibigan. So, nandun yung isa na ang hirap magpatawad, di ba? Ang hirap. So, minsan, be natural din sa nangyari, realidad to. Minsan, kaibigan mo, matalaking kaibigan, may nagustuhan ka, at yung palang kaibigan mo, ay mas may gusto pala doon. So parang, sabihin natin sinulot. Salitang sinulot, no? So, nasaktan ka. So parang ang hirap mong patawarin yung kaibigan mo na pinagkatiwalaan mo. Although, minsan naman, ganito naman, binigay mo yung sarili mo sa kanya, pagtiwala, sinabi mo yung sikreto mo, at binulgar mo naman sa iba, na pagkakaalam niya ay parang akala niya makakatulong, hindi naman pala. So parang nasaktan yung kaibigan mo, then ang hirap ibalik yung tiwala. At syempre, of course, yung pagpapatawad mo. Bilang isa namang mga Kristiyano, ay gaya po natin, mga kapatid, ay huwag din nating isipin na parang tayo yung perfecto. Maaaring yung time na yon na minsan may mga kaibigan tayo o mga magulang o kamag-anak na nagkasala sa atin ay maaaring dala lang po ng pagsubok sa kanila na kumbaga ay nagkamali sila sa iyo. So parang inisip mo ay parang perfecto ka na. Hindi po dapat ganoon ang ating isipin. Maaaring nagkataon yon o yun yung pagsubok para sa iyo na paano mo siya patatawarin. No. At gaya po natin na tayo naman po ay hindi naman po talaga tunay na walang kasalanan. Since na tayo po ay pinanganak ay sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nailigtas ng ating Panginoon. Of course, ang ating Diyos, di ba? Kung namatay siya, hindi naman niya nilagyan ng limitado kung sino yung patatawarin niya. O ikaw, pinatawad ko, ikaw, hindi.
o ikaw, sakala lang, o ikaw, schedule ka. Hindi naman gano'n, di ba? No? Nung namatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, doon niya dinala ang lahat ng kanyang pong buong mundo, buong mundo ng mga nilalang, yung kasalanan. Dinala niya na dapat tayo ang nagbata. Di ba? So, ibig sabihin, mga kaproks, wala tayong kakayanan, wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Ang pagpapatawad kasi, ang hirap niyan, yung mga kaproks, no? Merong kang sama ng loob sa iyong kaibigan o sabi mo sa church mo na lang, sa church na lang natin, kasama mo pa sa ministry, tapos hindi mo siya mapatawad, pero siya taas ng taas ng mga kamay, nag-worship sa Lord, pero ikaw, pinipilit mo na iwasan siya, or kaya parang sinasabi mo, hindi naman totoo yan. Binibigyan mo ng maling pananaw yung ginagawa niya o yung pagsamba niya. Ikaw naman, hindi ka nakakasamba, hindi ka nakakapag-concentrate. Diba? Ikaw rin ang nasasaktan. Dahil yung puso mo hindi nakaka-concentrate sa Diyos. Dahil maaaring nakanti ka dahil may konting salita na sabi sa iyo or sa gawa ay hindi mo siya pinapatawad, ikaw rin naman na magsasuffer, mga kaproks sister wala rin. Alam mo bakit? Dahil siya mahimbing natutulog pero ikaw parang hirap mong matulog, di ba? Ganun. At ang mahirap pa ito, mga kaproks, paano kung dumating ang Diyos? Hindi naman natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Dumating siya ng tanghali, umaga, o madaling araw. Di ba? Wala naman magsabi na ang Diyos ay magsasabi, o darating ako niyang alas 7 ng umaga, o halimbawa, darating ako niyan ng alas 3 ng madaling araw, o wag kang gagawa ng kasalanan, ha? Huwag kang mag-isip ng pag-imbot o galit sa iyong kapwa, ha? Hindi naman ganun, mga kaproks, di ba? Lagi daw nating isipin na ang buhay natin, sabi nga ng isang nag-message o sa quote niya, maiksi lang ang ating buhay. Kaya dapat tayong magsaya at magpatawad. Simple, ang kanya pong quote. So, pero tayo po bilang isang Kristiyano, ay dapat alam po natin yung ano ang pagpapatawad. Dahil kung tayo po'y nakikinig sa preaching ng mga pastors, sa preaching ng mga na tinan natin sa mga churches or sa mga evangelism sa labas, alam natin ang pagpapatawad. Yan, pagpapatawad kasi kapag pinatawaran mo o nagpatawad ka sa ating kapwa, nagagalak ang ating Diyos. Ating Diyos ang nagalak. Bakit? Kasi nga siya yung unang patawad sa atin, tapos ikaw, parang ang bigat ng kalooban mo. Tao lang ako Tao lang ako. Of course, wala namang nasasabi sa'yo, hindi ka tao no, di ba? Lagi na lang nasasabi, tao lang ako, mahirap, magpatawad. No, wag. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, ikaw rin mahihirapan. Minsan po, i-share ko lang ito, mga kaproks. Nung ako nagtatrabaho dyan sa Pilipinas, at lagi akong sinisinok. Ngayon, sa sobrang sinok ko, lagi akong may dalang plastic. Or, plastic, supot. Yun, supot. So, lagi akong may supot dahil kapag ako sininok, doon ko yung sinisingot. Doon ako nag-inhale, exhale doon sa supot. Sabi nga sa akin, ano ka ba, adik? hindi po yun. Sabihin, nag-ano po ako sinisinok ako, ang hirap matanggal, kaya may dalang palaging may supot. Ngayon, sabi ng isang kasamahan ko, magpa-check up ka na. Baka meron kang sakit sa, sa heart o may something, Okay, nagpunta ako sa doktor, and then sabi ko sa doktor, itong kalagayan ko, sinisinok ako. Yung doktor ko po ay Chinese. Chinese, Again, sabi na, sige, magpa-ECG ka. ECG, wala pa akong 40 yun yung time na yun wala pa 40 ECG. Sabi ko, sige, okay, ECG, then findings, check, jogging, lakad. Then, nung nakita ng doktor ko, sabi, wala naman nakita rito Wala kang sakit. Ba't ganun po? Bakit po, Dok, ganun? Bakit wala kang sinisilok? Alam mo, sabi niya, meron kang, sabi niya sa akin, labas to sa medisina, yung pag-share ng kung ano yung tinatanong ko. Ito ay about to sa pagkatao mo. Sabi niya sa akin ganito, mga kaproks, ikaw ba'y merong kinasama ng loob? Diretso, sinabi niya sa akin yun, Diretso.
ikaw ba'y may kasalanan loob? Sabi ko, inisip ko. Sabi ko, yes po, yung boss ko. Sabi ko, yung boss ko. Makulit eh. Sabi ko, yung boss ko. Yeah. So, ito. Yan. Merong hindi makita sa'yo sa party mo na medisina, pero deep inside, merong kang kinikimkim or tinatago. Yun na nagpapahirap sa'yo. Bakit ka sinisunod? Sabi ko, doktor ba to? Sabi ko, try mo. Sabi niya sa akin naman, wala naman. I-release mo, mag-pray ka, then maging relax ka doon sa taong nakausap mo at mawawala yan. Wow. Mga procs. Totoo po. Nawala. I-release ko yun. Sinabi ko sa boss ko, boss, pasensya. Sorry dahil, alam mo na. Pero siyempre, pag may tama tayo, tama yung ginagawa natin, pwede tayo mag-react, pero huwag tayong magalit. After nyon, I guarantee, nawala talaga. At sinabi ko, yun pala ang problema ko, yung pagsisino. Kaya, pero di ko sinasabi na yun palagi ang yung magiging problema. Siyempre, magpakonsulta rin kayo sa doktor kung ano yung problema ninyo sa body nyo. Bakit gano'n na merong konting sinok-sino kayo. So, yun nga po mga kaprox ay labas na yun sa medisina. Pero, ang pinag-usapan na dito, yung pagpapatawad. Ngayon, nangyayari pa yan sa katawan natin na kapag hindi ka nagpatawad at dinala mo yan, tutulog ka kung nakakatulog ka nga. Hindi ka makakatulog eh. Iniisip mo, paano ko gaganti? Paano ko bubeltahan yun? Paano ko sasabihin sa kanya na, hoy, nakita ko sa'yo, di ba? Laging pag nakita mo siya, nakasimangot ang mukha mo. Pag nakita mo siyang pumapalakpak sa simbahan, tuwa siya, pero ikaw, plastic, di ba? Hindi ka nakakapag-concentrate sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, mga kaprox, mga kasis, ay lagi po natin tandaan na ang ating pagpapatawad sa tao ay pwede natin igawad. Ngayon kung di ka, paano yung kaprox kung hindi tanggapin? Okay lang. At least nahihingi ka ng tawad. Dahil ang Diyos ang siyang kikilos at hahawak doon sa puso niyo. Doon sa hiningan mo ng kapatawaran. Wala namang kasi ang Diyos pag kumilos, ang bilis. Talagang palalambutin ang puso niya. Ngayon, kung hindi siya talaga magpapasakop sa ating Panginoon, at sasabihin niya, hindi ako ay, hindi mo na kasalanan yan. At ang Diyos, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi naman siya namili. Diba? Tandaan natin, hindi siya namili. Hindi niya sinabi na, hold, sige, magalit ka muna dyan. Mga after 1 week, 2 weeks, 1 month, sa akong patawarin. Hindi ganun. Kung ikaw ay may kasalanan, minsan nga, maliit na bagay lang na nagkasala ka hindi mo natawad sa kanya. Kung tanggapin niya o hindi, okay lang. At least ikaw, makakahimbing ka ng ayos. At wala kang inintindi. Kahit sa trabaho, nakapagtrabaho ka dahil wala kang iniisip. Siya nag-iisip. Yun ang mahirap, di ba? Kaya nga tayo po, bilang isang Kristiyano, sa loob ng simbahan, ay lagi tayong humihingi ng kapatawaran. Una lagi sinasabi ng prayer, sa opening prayer, sinasabi ay humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa mga aming nagawang kasalanan. So, kapag humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, dapat marunong ka ring magpatawad. Ganun po. Kapag tayo lamang po ay sa huli, ay haharap tayo sa Diyos at sasabihin lang niya, ikaw ba ay marunong magpatawad? Baka sabihin pa sa iyan, ikaw ba ay pinatawad mo ba yung taong yun? Baka doon pa lang, doon sa hindi mo pagbibigay ng pagpapatawad, ay bakit hindi ka makapasok sa langit niya? Hindi ako nananakot, but kung mali ang iyong ginagawa, kung mali ang iyong gagawin at hindi ka mapapatawad, maaari, di ba? Maaari naman di ba? Maaring hindi ka makarating sa paroroonan kasi gano'n naman talaga ang buhay ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, mabalik sa Diyos. Wala tayong magagawa kundi magsusulit tayo mabuti at masama ang ating ginawa rito sa mundong ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Walang may lilihin yan. Kaya tayo lang naman ang nakakalam at ang Diyos Ikaw, ang Diyos, ang nakakalam. Ako, at ang Diyos. Di ba? Wala tayong may lilihim sa Kanya. Kaya hindi
dapat po natin patagalin pa yung paglubungan ka ng araw na hindi ka nagpatawad. Hindi ka nagtawad. O kung may nagkasala sa'yo, pati patawarin mo. Diba? Eto, sabi, okay, fine. Ang pagpapatawad nandyan na. Pero mahirap nagbihil yung sugat na naranasan nung nasaktan. Okay, quote yan. Totoo naman. Pero, i-process mo. Hindi yung ibaon mo na parang sinabi mo na hindi. Hanggang sa aking kamatayan, hindi kita patatawarin. No. Oo. Baka nga mauna ka pa nga eh. Kapag sinabi mo ganun eh. Kasi yung tao, humingi ng tawad, binigay na sa iyo ang pasyahan upang patawarin mo siya. Pero kung di siya pinapatawad, hindi na niya cargo yun na binibigyan na niya sa Diyos yun. Either na tayo pa lumabas sa simbahan, doon din po mga kaproks, sa ating mga magulang, kung mayroon may pagkukulang ating mga magulang, o ikaw, may pagkukulang sa iyong magulang, humingi ka ng tawad. Why not? Magulang mo yan eh. Ano naman hindi ka intindihin yan. Diba? Kapatid mo, tunay na kapatid ha, yung kapatid mo, babaeng kapatid, lalaking kapatid mo sa bahay, nagkaroon kayo ng konting hindi magandang pagtatalo, o nagtalo kayo, hindi ka natawad. Diba? At least, nirelease mo kaagad yung paghingi mo ng tawad doon sa kapwa mo. Dahil ang Diyos na lang ang siyang ihipo doon kung hindi siya tanggapin ang iyong kapatawaran. Dahil ang Diyos, per yan, pagka yan nagusga, hindi yan gagalaw ang ating Panginoon ng hindi tamang panimbang. No, panimbang. Tao kasi, minsan nagkakamali din talaga tayo, nakasala tayo eh. So minsan ayaw natin patawarin yung tao dahil nandun pa tayo doon sa topic na ating pinag-usapan, yung lumang pagkatao. Kasi pag nilala mo yun, hindi mo talaga kayang patawarin yung tao. Dapat tayo po ay magpatawad sa isa't isa. Yan ang importante. Nagkamali sa iyo si kapatid, sa music, nagkamali, wala sa tono, at nasabihan mo o nasaktan siya, sabihin mo, sorry. Pero tinatama ko lang. Ganun, pagtutuwid. Pero way ng pagsasalita ng maayos. Huwag naman, ang pangit ng boses mo, ang pangit ng tugtog mo, nagkukumand ka ng parang kang bossing dyan. Hindi tama yun, no? Suriin mo rin ang sarili mo. Kung tama po yung ginagawa mo, baka ikaw na ang kailangang humingi ng tawad para sa kanila. Okay? Lagi sa preaching. Habang nag-preach siya, sabi ko, wala namang kwenta yung preaching. Narinig ko na yan, gano'n. Hindi dapat gano'n. Paano kung yun ay binigay ng Diyos na preaching na yon upang i-refresh yung mga tao, di ba? Ipaalala. So, dapat tayo sumunod. At huwag tayong lagi magkomento ng against, especially kung ito'y para sa Panginoon. Alam nyo mga kaproks, ang mga tumatayo sa pulpito ay may pananagutan sa Diyos. Kaya huwag ka nang dumagdag. Kung mali may mali siya nasabi, at may mali siyang nabanggit o nasalita, huwag ka nang dumagdag kasi ang Diyos naman ang siyang nakakaabatid kung ano yung sinasabi ng preacher na yan Sapagkat ikaw lang, tigapakinig ka. Ngayon, kunin mo yung tama, tapon mo yung mali. Di ba ganun lang kunin mo yung tama, itapon ng mali. Tama naman parehas, praise God. Kasi tama. Kasi bukas ang iyong pagkakas. Di ba? So, ganun po mga kaproks, hindi man dapat nating pagtalunan o sabihan natin ang bawat isa na mahirap magpatawad. Of course, tao tayo. Lagi naman yung sinasabi. Mahirap magpatawad. Kaya darating tayo sa proseso niyan. Lagi ko sasabihin sa inyo, kung yun ang iyong pananaw na proseso, ay iproseso mo. Huwag mong iwanan, huwag mong i-stop. Dahil kung hindi mo gagawin yan, ikaw din ang mahihirapan. At wala rin naman. Ikaw naman din ang magsasuffer niyan. Hanggang sa sinasabi mo, hanggang sa kamatayan. Baka nga pag kamatayan, sino ba kaharap mo? Ang Diyos na. Hindi mo na pwede sabihin na, Tiga po, Panginoon, bigyan niyo pa ang pagkakataon, bababa ako sa lupa at bigyan ko ng tawad o patatawarin ko yung mga tao na nagkasasakit. Wala na yun. Wala na second chance. Hanggat buhay tayo, magpatawad tayo, humingi tayo ng tawad, magpatawad, humingi ng tawad. Ganun lang po ang buhay natin bilang isang Kristiyano.
Kung kahit nandun ka sa labas, nasa worldly ka, kung may nagkasala sa iyo, o minura ka, o nasabi sa iyo, mag-isip ka muna. Huwag mong bertahan. Huwag mong batuhan ng masama. Di ba nga? Ang Diyos naman nung siya tinutukso ng Diablo, hindi naman niya sinabing gantihan niya. Mga word na salita ng Panginoon, salita niya, ang ginamit niya. Hindi siya umamba o hindi siya nagsabi na ako ang hari dito. Ba? Huwag mo ko parang gano'n, di ba? Naggalit siya. Hindi. Salita ng Diyos ang ginamit niya para mapatunayan na hindi naman dapat daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Di ba? Ganun naman po eh. So, bakit pa natin tatatagalin? Kaya minsan yung iba namamatay na mamalo. Minsan nagkakamarites pa. Sabihin niya, namatay yung kanyang tatay. Hindi man lang napatawad yung kanyang mga anak. O di ba? Hanggat buhay ang ating pong mga magulang at meron tayong hininga pa, kung meron kang nagawang kasalanan sa magulang mo, lumapit ka, mag-sorry ka hanggat buhay. Hindi yung patay. Kung patay na, wala na pandinig yan. Wala na yung pagrespan yan. Diba? Hanggat buhay, humingi ka ng tawad sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga relatives mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Kung meron ka nagawang kasalanan, humingi ka ng tawad. Hanggat buhay. Hindi sabihin ko sa inyo, hanggat buhay. Hindi po yung hanggang kung saan na dyan, saka magsasabihin mo sa kanya, patawad sa akin yan, patawad yan, hindi ka na marinig niyan. Useless lang yung sinasabi mo. Dahil nakaharap na siya sa Diyos. Ginadjudge na siya. Binibigyan na siya ng kaukulan kung saan siya makapunta, kung sa kanya, o doon sa kabila. So, ayun po mga kaproks. Sapagkat ang nais ko lamang pong iparating sa inyo is lagi ko nang ipapaunawa sa inyo na tayo po lahat ay subject pa rin sa ating pong kinikilalang ating Panginoon na tayo po ay nililinis lang. Nililinis tayo sa isang maruming basahan na ililipat lang para pumuti at para maging maayos po ang ating pong pananampalataya at buhay. So, yun po mga kaproks at nais ko lamang po i-share sa inyo na maiksi upang tayo naman po lahat ay paalalahanan ng ating pong sinasabi po nating pagpapatawad. Maraming po salamat sa ating nito at ay pong verse for today. Yan. Sabi po rito sa Colosas 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayong kanino man. Yan. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng ating Panginoon. Colosas 3:13. Yun po, mga kapatid. Sabi nga po rito ay magpatawad po tayo sapagkat una naman talagang nagpatawad ang ating Panginoon. So wala ka namang masasabi na ang Diyos natin ay nagtangi. Lahat po ay kanya po inako para patawarin. Kaya dapat gano'n din po tayo. Proseso, sabi nga nyo, proseso sila. Pero dapat po nating lawakin ang ating pong isip at maging ating puso ay lagi natin itong alalahanin yung puso natin. Sapagkat ito yung tinitingnan ng Panginoon, yung puso mo, then ating pong pagkatao. Now, at ito naman po ang ating pong quote for today. So maganda po ang quote for today po natin mga kaproks. Makinig po na. Hindi makakabuti sa iyo na dalhin ang galit sa iyong puso. Hindi madaling magpatawad, pero mas mahirap dalhin ang bigat ng hindi nagpapatawad. Diba? So, napakahirap. Kaya ko na sinasabi sa inyo, yung taong yung humingi ng tawad sa inyo, at ikaw hindi nagpapatawad, eh nakakatulog na maayos. Pero ikaw, bigat ka, kahit saan ka pumunta, nakakasakit ka na. So, suriin po natin po sarili. No? Dahil ko po sinasabi, hindi rin po ako perfecto. Minsan nakakasalita rin po ako ng hindi maganda, at nakapag-isip ng hindi maganda, at sa gawa, nakakagawa ko ng hindi maganda. Pero ang Diyos ay laging nakatingin sa iyo at humihingi
Hinihintay ka lang ng humingi ng tawad sa kanya. But ito po ako mga ka-Prox, wala po akong sinasabi sa inyo na kailangan ay maging matigas. Hindi. No. Kailangan mo humingi ng tawad doon sa mga tao na nasa paligid mo kung meron kang kasalanan. Kung wala naman, praise God. Dahil ang gusto ng Diyos ay laging pagmahalan tayo sa lahat. Sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan. Kaya po, mga ka-Prox, yun po ang ating pong quote for today. And, salamat po mga ka-Prox. Ito pong aming pong topic na to ay patuloy lamang po na tayo po ay mag-support sa ating pong ginagawa. Maging sa inyo pong simbahan, huwag niyo pong alisin na kayo po ay lagi kayo maging busy sa simbahan ng ministry ninyo at mahalin niyo po ang ating pong mga miyembro at tayo naman po ay sa huli ay magkikita doon sa langit. Kung wala ka sama ng loob, wala ka sama ng loob sa akin o sa mga kasama mo, ay napakainam na magkakasama po tayo doon po sa langit. Na sasabihin ng Diyos, talaga itong aking mga anak ay marunong magpatawad. Amen? So, yun nga po mga ka-Prox, gaya po na aking pumuli na aking po paanyaya, ay suportahan nyo po ang aming pong Facebook page doon po sa AGMI International at makikita nyo po ang aming po pinupost ko naman po sa Facebook at maging yung aming pong YouTube channel ng Generation on Fire at maging ang lahat po ng aming pong mga songs na lumalabas ay suportahan po natin mga ka-Prox at ito po yung mga katulong po sa inyong pong simbahan at kung may mga comment kayo, suggestion na pag-uusapan, pwede po kayo mag-message sa akin na personal or kung hindi man ay okay lang po. Ay patuloy pa naman po natin itong ginagawa para po magkaroon po tayo ng pakikipag-usap gaya po ng ginagawa po natin dito sa harapan ng camera. At maging sa ating Panginoon, ginagawa natin ito para sa Diyos. Hindi po para po sa akin, hindi para kay Prox Merwin o sa EGMI, kundi para po ito sa inyo lahat. Sapagkat kayo po ay lagi po nandyan, susuport at patuloy na umaangat ang subscriber ay maraming po salamat sa inyo sa lahat. Hindi ko na po mababanggit yung mga bansa, but Lord, sa Lord po ang pagpapala ay sumainyo. Sa lahat po ng sumusuport po ng EGMI Music, EGMI Online Radio Station at sa lahat po. At yun nga po, yung nabanggit ko last ng topic ay magkakaroon po kami ng pagbibigay ng t-shirt about po sa mga nagsusupport po sa amin. Abangan lang po natin kung paano kayo mabibigyan at maabutan. Ito po ay free ha. Ayusin po namin yung budget para po makapag-share po kami. At ang layunin po ng EGMI radio station to ay mapa-increase o unawan pa natin kung ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan. Kaya wala po itong katama, wala po itong pag-uusga, kundi ito po ay atin lamang pong ginagawa pagpapaalala sa lahat po ng mga Kristiyano. So, yun nga po, ay abangan nyo lang po yung mga susunod po namin mga lalabas na songs na talagang malapit na po. Malapit na po. At maging sa susunod po namin topic nito ay nawa ay makasama ko po si Prox Merwin. Yan. So, abangan ko po yun dahil siya po yung magpabakasyon. So, yun nga po mga ka-Prox. Muli, ako yung papasalamat at sa inyo pong mga panalangin. Maraming po salamat. At sa inyo naman pong kahilinga sa Diyos ay ito po ay ating pong idasal at I believe na ibibigay ng Panginoon to sapagkat ang Diyos naman po ay lagi pong nakatingin po sa atin sa ating pong mga dasal. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa. God is good all the time. Remember, lagi naman po natin yung sinasabi na paniwalaan po natin na ang Diyos ay mabuti sapagkat ang Diyos ang siyang unang nagmahal sa atin at nagpatawad. At muli, ito po ang sa inyo nagpapasalamat at babalik na inyo pong link. Ito po inyong pong lingkod na si Prox Bench. Yan, namimiss ko na si Prox Merwin Si Prox Bench. At muli sa inyo po ay nagpapaalala na lagi po tayong manalangin at magdasal. Panalangin natin ang buong mundo, ang iyong pamilya at ang iyong trabaho. Lahat po ay ating po panalangin. Huwag po tayong manawang manalangin
Sa umaga, magpasalamat. Sa gabi, magpasalamat. Lagi po natin gawin natin to para sa ating Panginoon. Ito ang EGMI Online Music Radio. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.